So mga tol, dumating na po kahapon sa bansang Japan ang tinalo noon ni General Casimero na si Pilipos Nitumboa. Wika nga po ni Pilipos mga tol sa interview sa kanya. Ready na umano siya sa laban dito kay Yukinori Uguni ngayong linggo. Undercard nga po sila mga tol sa laban ng Casimero versus Sanchez. Hindi na nga daw makapag-antay si Pilipos mga tol sa laban niya dito kay Uguni ngayong October 13. Tatalunin muna daw niya itong si Uguni. Pagkatapos, isusunod daw niya si General Casimero. Gusto nga po makipag-rematch ni Pilipos kay Cuadro Alas. Ani pa Pilipos mga tol, itatry daw nila makipag-negotiate sa promoter para mangyari daw ang rematch nila sa pagitan ni Casimero. So hindi pa rin talaga tumitigil itong si Pilipos mga tol na makalaban muli si Casimero. Naniniwala kasi itong si Pilipos mga tol, bagamat na knockdown siya ni Casimero sa round 6 sa laban nila dati. Para sa kanya, siya ang panalo at nakuha niya ang lamang sa puntos. Kaya hindi pa rin siya tumitigil mga tol na hamunin si Casimero. Pero para kay Casimero mga tol, wala na siyang balak makipag-rematch dito kay Pilipos. Dahil ang target ni Casimero ay malaking laban kontra dito kay Naoya Inoue o kaya naman dito kay Junto Nakatani. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na po ang laban ng isa pa nating pambato sa middleweight division na si unbeaten contender Wiljon Mindoro. Makakaharap ni Mindoro mga tol itong si Marcos Osorio Betancourt ng Puerto Rico. Gaganapin po ang laban na yan sa Florida, USA. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, bukod kay Yumar Marshall, isa din po sa highest division na pambato natin itong si Mindoro. Inaabangan nga din po siya ng mga Pinoy fans. Kasalukuyan po siyang may malinis na record na 12 wins, 0 loss. Lahat nga po ng pinanalo niya mga tol, puro knockout. Huli nga pong nabiktima ni Mindoro mga tol ay itong si Tyler Goodjan, kung saan round 2 lang ang tinagal sa kamay ng kababayan natin. Nangyari po ang laban na yan mga tol nito lang buwan ng July. Kaya suportahan po natin ang laban ni Mindoro sa paparating niyang laban. Main card naman po sa laban na yan mga tol itong dalawang former world champion na si Nicholas Walters versus Jojo Diaz. So kilala na nga po ng karamihan mga tol ang dalawang yan dahil may mga nakalaban po silang mga Pinoy. Si Walters, siya po yung tumalo kay legend Nonito Donaire Jr. At itong si Jojo Diaz mga tol, tinalo na ng Pinoy na si Merceto Hesta. Sa iba pang balita mga tol, Timothy Bradley naniniwalang kailangan na umanong umakyat ni Naoya Inoue sa 126 pounds or featherweight division para daw sa bigger challenges. Dinomina na daw ni Inoue ang 122 pounds division at nakuha ang pagiging undisputed. Wala na umanong naiwang business si Inoue sa division na yan. Ang pag-akyat daw ni Inoue sa featherweight division, magbibigay daw sa kanya ng solid sa pagiging GOAT status or greatest of all time kapag naging 3 division undisputed daw si Inoue. Bagamat iniisip daw ng ibang tao na nag-aalinlangan si Inoue dahil mas malakas na umano ang makakalaban niya sa 126 pounds. Nararamdaman daw ni Bradley mga tol na yan daw ang magbibigay legacy kay Inoue kahit mabibigat na daw ang kalaban sa division na yan. Pero para naman sa mga Pinoy fans mga tol, may naiwan pang business si Inoue sa 122 pounds. Yan daw ay si former Unified World Champion Murodjon Akhmadaliev at si former 3 Division World Champion General Casimero.